para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Yes, sa nato na oras mga kasangkayan, may na kita 13 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Magandang morning ha aton nga tanan. Magandang morning Pilipinas, magandang morning world. Mauran, mahagkot nga pagkaharampang. Lunes nga adlaw, ibig sabihin arangkada to naton mga trabaho yan ano. Pati naton mga estudyante nga mapasok o pinasok yan ang adlaw. Sige, kaupo niyo, Daisy Laloso Bilizar.
Sakupin 1 hour pa para naman nato natin taramdan sumat istihanon para yan na January 26, 2026. Uy, 26, 26 ah. Katapusan nga si man hiton bulan hiton Enero. And pero yan na, kay dara kay Lunes, arangkada kita ito natin tagsa-tagsa nga mga trabaho. I hope settled na kamo, dito niyo tagsa-tagsa nga mga buhatan, dito niyo tagsa-tagsa nga mga pwesto, samtang kami naman dadi Radyo Pilipinas Borongan, mapadangat ano hadton mga latest nga mga balita, impormasyon, labi naton mga tikang dinhiya ato naman dapit kay kon kanina amoy nakadikita han aton mga panrehiyon nga balita to kasi aton nahibaruan aton sitwasyon, mga impormasyon bugos nga Eastern Visayas pinaagi to naton mga ka-RP ngan sugad man aton mga ka-PCO nga radio station naman ng Visayas State University. So yun na, makonsentrate kita iton mga hitabo din naman haatan dapit. Mga importante pa naman. Importante iton mga balita, impormasyon, and yes, para di dato naton mga kasangkayan nga waray panahon para magkita adaman hiton aton program dara kay busy na iton sugad hini nga adlaw o sugad hini nga oras. Aada namang good kita ito natin tagsa-tagsa nga mga trabaho pakabuhi. Aton may ada cellphone, smartphone, Android phone, pwede niyo kami mabatian o pwede mahimo nga radyo aton niyo mga cellphone. Download la PBS receiver nga application and magiging kaupod niyo kami sa kopino sa kadlaw, no? May himo nga radyo ato ni iyo mga telepono. Oo nga na, ma-update ka mo ito na mga notisya, tikang naman kadakan din niya aton dapit. May adaliwat mga national news, syempre international news. Nga na yes, para naman natin dida mahilig social media. Pwede liwat niyo kami ma-follow. TikTok, Radyo Pilipinas Borongan ng YouTube. Aadaliwat ito naton mga balita, impormasyon. So damo na ito naton mga platform nga pwede kami ma-reach. Ito na Radyo Pilipinas Borongan nga dati limited la talaga didan aton radyo. Didan aton radyo kon nga inla ato na abot haton ato naman na signal han tower. So kapag kayo na online, bisan ka pa daw ato iton kaluyo nga parte iton kalibutan, kayo ma-reach iton aton istasyon. Basta online la kamo. Maya dala internet signal. So yun, natin siyahan nga importante nga pag-iaristoryahan iton bahin iton pagtaga-panahon. Kaya kuno ating pagtaga-panahon ito unahan at kay syempre asya madaman ini ito nagdidikta kung ano iton aton mga pwede buhaton, iton aton mga diri angay buhaton, so depende hiton kabutang hiton aton naman panahon. And para iton impormasyon hiton nga tanan, tikang kakulop ba yun o tikang pahaton Sabado nga adlaw, affected na kita hiton share line asya nga medyo aton na panahon, mauran-uran, nga nitikang kakulop nga adlaw, naka-experience siya nakitahin mga pag-uran and nga da pa ini ata buwas nga ni nga adlaw. So kakilawan ta ani aton forecast iton DOST Pag-asa da man yellow rainfall warning kita. May da papasok ha. Basta naka-yellow rainfall warning. Share line ito nakakaapekto iton bugos na nga parte hiton Visayas ngan Mindanao. Kakulop kasi Eastern Visayas lahan hadi pero la naman adto nga parte so pag kay nabugos na nga Eastern Visayas iton affected iton shear line o pudliwat iton Mindanao samtang iton Luzon nga nabibilin nga parte iton Visayas apektado naman iton amihan. Mas mauro upay lugod iton itira kabutang hita panahon pero dinhiya aton bugos nga Region 8, Caraga Region, Central Visayas, upod hira. Pati itong Sorsogon, Masbate, Camiguin, Misamis Oriental, madampog iton aton kalangitan ngan aton malalauman at sarang nga mga pag-uran. So kailangan talaga natin
aton payong di nga ni raincoat bangin nga ni may dako no liwat isolated nga mga thunderstorms dariton shear line. So temprano kita nga ginapapahimangno nga posible iton flash flood di nga ni naman landslide. So tagam kita kay so meri nga ni talaga nga shear line may dahiton mga pag-uran to the point nga nagresultahin pagbaha pero sana naman hindi na kasi tikang pala kita ginbibinalik-balik na kaya kita hiton baha Metro Manila lugod mao pa ito niyo panahon didto na aton mga istihanon nga adto ha Metro Manila dapit mao pa ito niyo panahon niya na nga adlaw. And yes, ato naton mga kaatbang, yan nakatimprano, Hid Shenalyn Oray. Magandang morning. Hain daw Hid Shenalyn yan na. And Kaspot, Ortiz, nakafollow na ako. Ma'am sa'yo, hi, thank you. Thank you, itong pag-follow. And Christy Adaw, morning Ma'am Daisy, pag-great love belated happy birthday kan Sir Danilo Apilado, hiton may dulong Municipal Police Station. Hi! Mga kapulisan hiton may dulong Municipal Police Station na pagmangulo ni Police Lieutenant o Police Captain na Sir Balais. Magandang morning. Nasa rin God bless and more birthdays to come nga da kan Sir Danilo Apilado. Stay healthy lagi, Daddy. Nasa rin Ma'am Christy Ada. Oo nga naman, iton aton una nga wish talaga, kung nagsasalin oro kita hiton birthday, iton maupay nga panlawas, Maupay nga panlawas, long life, kalipayan, prosperity, Sana umabot nga da kan Sir Danilo Apilado, hiton may dulong MPS. Okay, so darahiton nga aton kabutang hiton panahon, asyeton nga naka-yellow rainfall warning ito na Eastern Visayas. Naton kinikita kanina, dida naman haton na aton naman mapa. May da talaga mga pag-uran as nga kailangan nga magtagam kita. 50 to 100 millimeter per liter ini. Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte. So iton forecast rainfall posible maging mas makusog pa dito mga higtaas nga lugar o iton mga elevated nga area. Nga na posible tika ura-ura iton na epekto darahining mga pag-uran. Ngan darahining shear line iton mga public disaster risk reduction and management offices nga mga hindadabihan amoy ginaawhag na nga maghimo mga kailangan nga pitad para maprotehiran iton na mga kinabuhi ngan sugad man propiedad. Ngani darahining nga shear line in iton biyahe liwat kadagatan apektado dinhi naman ha aton probinsya. Kalawan takon naman daman aton diri pwede magbiyahe anay. Oo, may ada kasigin pagawas nga travel advisory iton Philippine Coast Guard Eastern Samar District bahin hiton suspension tikang painidedan Sabado nga adlaw danila nahiluag tapos yan na naman limited. Oo. So hapag kaya na basta raton aton nakuha ang impormasyon tikang hiton Coast Guard kalawan ta para sigurado kita adton kana niya na nga aga nga advisory nga ira igin pagawas Sea Travel Advisory 2 hours ago nasa ring ira basaranan an Gale warning number 13 hiton DOST pag-asa nga igin pagawas yan nga alas 5 agad January 26. So darahin nga makusog nga gale force winds ginsuspender anay aton nga tanan nga biyahe hiton nga tanan nga klase iton sasakyan dagat katubigan nga iton bugat amon 250 gross tonnage di paubos nga mabiyahe dideton kadagatan nga sakop iton bungto iton Artiche, San Policarpo, Oras,
Dolores, Canavid, Taft, Sulat, San Julian, dinhi syudad diton Borongan, Maydulong, Balangkayan, ngan Llorente. So iniindara hiton makusog nga gale force winds nga iginsusumpay nga dahiton na amihan nga naghahatag naman inihin maraot nga panahon ngan mabalod nga kadagatan. So asya ito nano pamati kitahan aton mga tibiyahe diri lang ay pwede didahaton mga gin-mention natin nga mga area. Dinhi iniha ha probinsya iton Eastern Samar. Bali naman kita no kasi haniya na nga aga mao pila ito na mamati nga dihiton aton mga otoridad. Kaya na ngani nga aga may ada nato nakuha nga impormasyon, may ada naliwat na lunod nga barko. Di ba may ada nalunod na di nga barko didadapit iton may dabaho di Masinloc. Di daman may ada liwat sa nga shipping line. Usa daman nga barko nga nabiyahe ha kadagatan. Hiton basilan amoy nalunod diyan na nga kaagahon. Hiton January 26 nga nagpapadayon na iton search and rescue operation. Imagine, dara ini hiton mabalod nga kadagatan. Ano nga sumalahaton pa una nga report adton na sabi nga barko amoy nagbibiyahe ti ka nga Zamboanga City ti pakadto kunta ini hulusulo malunod ngan may ada na padaman mga naawat adton kinabuhi napulo nga mga patay nga lawas amo na-retrieve na nga nasaring adton mga lokal nga otoridad adton mga pasahero na abotin 342 nga mga pasahero sumala hadton na manifesto hadton na mga pasahero di ba may aditon mga ginpipermahan. So yun, napulo na nga mga patay nga lawas adto na retrieve hadton mga otoridad samtang nagpapadayon iton search and rescue operation. Ano kuno ini nga kuan? Ano kuno ini nga barko MV Tricia Kirsten 3 kuan ini hiya ginhimo 1995, 95, 2005, 2015, sobra nagdamanhin tulo ka dekada. Adton iya edad, hini naman nga barko, kay 95, 2005, 2015, 2025, so 31 years old na iton nga barko. Dati iton hiya Camilla II, nga nagtika nga Japan tapos ginpalit inihan Allison Shipping Lines didan tuig 2010. So 16 anyos na daman nga iraging gagamit ini nga adton iya hinikahilabaon hini nga barko 47 metros o halos 48 metros adton iya naman iya naman hilapad 12 ka metro so iyon asya ini adton detali hini nga nalunod nga barko iya na nga aga dito dapit ha kadagatan hiton na basilan. Asya nga para haaton mga importante ini nga mga pahimatngon nga mga advisory tikang hiton aton mga otoridad importante iton aton pamati. And then hadi nalilipay kita nga haluyong nga nagkamayadin bagyo waray natin mga puro pangisda nga nagkawawara waray natin mga puro pangisda nga naawat adton kinabuhi nga nahiabtan han maraot nga panahon dito naman hakadagatan. Giimportante hiton from time to time na sipyat kamo nasiplat kamo hiton nga mga advisory tikang hiton mga hintutungdan nga ahensya iton gobyerno diri iton kanan mga radyo baktas diri kanan mga radyo baktas okay iton kanan radyo but not radyo baktas. Ibig sabihin dapat kun may adan yung mga importante nga mga lakat para first hand nga mga impormasyon tikang talaga hiton mga otoridad just like hiton kanan DOST Pag-asa tikang hiton Coast Guard tikang hiton mga DRRM offices so adton na latest nga ni aton nakuha nga impormasyon adton nalunod nga barko habasilan 13 naan patay tapos may ada pa mga nagkakawawara.
kaninahan kaagahon ano pero damo daman adton mga nasalbar. Okay, hinupadi dato naton mga ka at bang yan nga oras. Thank you hiton na panahon. Oo, kasi kailangan nga nakatutok naman kita para hiton nga mga balita. Para aram natin talaga kung ano ito na hitatabo. Bisan kung mga sagipo kita, no? Hito natin tagsa-tagsa nga mga trabaho. Leonor, Pilapil, Ate Leonor, magandang morning. And also Yuya Nilda, maupay nga morning. Hiberting Antofina, good morning. Watching tikang Barangay Batang Ernani. Hello mga taga Ernani. Baadag ko ito nit balod daman. Dida naman, ay kay nga di malangan ni Llorente tubtob, ano? Pero kung nakuha iyo, kasi kuan man la niyo daman, neighbor, kapitbahay iton na Llorente, magtagam na la kamo, no? Kumita nga ni kamo nga talaga mabalod dito ito niya kadagatan, bisan waray advisory, ano? Pag tagalawas na la kamo. Eva Lopiga, good morning. Hi, thank you for joining. Patikan Olin Bordios, magandang morning partner. Amisilio, maupay nga aga. Ay, anakon classmate. Nga mayaman. Watching from Orani, Bataan. Thank you, Ami. Maria Lourdes de la Cruz, good morning. Tikang naman ha, San Isidro may Tigbao Sulat. Hello mga taga Sulat Isamar. Patrimonio, shout out. Tikang Barangay Hindang from Taytay Rizal. And Gira Jenny, good morning. Thank you. And Ate Presa Reyes. Nasring hello ma'am, good morning. Pa-shout out nga tanan. Tikang Caloocan City. Oh, mas maupay to niyo panahon dida, no? Okay nga na ato naman dugang naman nga balita impormasyon. Wow! Oo, anaton mga nagbabalik mga estudyante aton mga campuses sa Eastern Samar State University. Na fifila nato nira excitement. Pagkatapos senaros duhada ka bulan nga waray pagkikirigta darahaton online classes, may ada darahaton ipikto haton linog didan naglabay nga Oktubre. So finally nagkabalik na aton mga estudyante. Yan ang adlaw dideton mga campus iton Eastern Samar State University. May ada kita kung diri kita nagsasayop 7 nga campus iton Eastern Samar State University. Iton aton photo tikang iton hit Facebook page hiton iso kanan main campus nagmarka yan ang adlaw ato nira face-to-face classes pinaagin flag raising ceremony ngan academic orientation. Uy, temprano kaninahan aga. So aton mga estudyante amo in mapaso nga gintapo hadton na mga opisyalis san universidad pangunguna hadton University President kay Dr. Andres Pagatpatan Jr. Ngan syempre aton ira mga hadton faculty members, mga estudyante, hadton morning shift nga ma-attender, pagtikang hadton ira journey nga how dida hiton na mga campus So shifting daman anay kasi may adaman kasi mga facilities, may ada mga building, mga classrooms sa hiton Eastern Samar State University nga diri talaga pwede pagklasihan. So asya iton nga nagpapatuman hin shifting hin klase iton na iso main campus. Di nga kita maaram hiton na iba nga mga campus hiton iso just like hiton kan Avid, hiton RTC, pero di diton main campus may danira shifting of classes, may ada kanan aga, may ada liwat kanan club. So dara naman hinihiton pagbabalik klase na hiton mga estudyante, hiton mga campus, hiton Eastern Samar State University, nakita gihapon kita mga local government unit nga may ada mga libre sakay nga nag-adjust liwat hadton ira mga schedule. Han biyahe para masiguro nga hadton ira mga estudyante amoin makakasakay ti pakada hiton mga universidad. An aton gingkita dida amo aton LGU Salced adton General MacArthur. Oo, may danira adjustment adton ira libre sakay tikang hiton kanan local government unit para sering pa magkamay adahin chance adton ira mga estudyante nga permanente makasulod
makasakay pagsulod dito ni eskwelahan nga na sugad man makauli gihapon kay iyawat na iton nga tipid parte hiton mga kaganak adton ikon masakay hirahiton nga mga libre nga mga sarakyan. Sponsored hiton local government unit. Nangangalimot akan usa kundi inadto nga LGU. Anakan la din na share aton kanan local government unit hiton General MacArthur parahan libre nga biyahe. Free ride, trip to education towards a bright future. Ganda, no? So, waray kuno hinipili waray pili para to naton mga taga Genma kasi adton iba kadak-an mga nangingiskwela adton mga kolehiyo tipakada naman iso Salcedo. So nasa ring aton LGU waray pili kuno adton importante maaram kala magsunod adton oras hadton mga biyahe. Oo nga naman kasi mga estudyante man iton hirano. So, na-appreciate kita hito nga sugad ng mga local government unit kasi mahal na yan na iton nga tanan. So, kung makahatagin libre nga trip para hiton mga estudyante dako iton nga kalungganayan labi na parte hiton mga kaganak nga padayon nga naniniguro para mapaeskwela iton mga kabataan kay bisan pa masiring nga libre iton tertiary education amo in damo pa man iton ginagastuhan mga supplies iton school supplies, biyahe, kanan transportasyon, kanan allowance, kanan boarding house, ngan iba pa nga mga needs. Iton aton mga estudyante. So well appreciated iton nga mga efforts iton local government unit nga may adas sugad nga mga programa. So parihas man gihapon iton didi naman syudad hiton Borongan. And yes, kakulop naman nga adlaw naging mahinungdanon. Kay ano ko nung ate Daisy nga naging mahinungdanon. Kay kakulop nga adlaw gintigamnan aton ika-11 nga anibersaryohan kabayanihan haton Special Action Force kun sa 44. So dinhiha aton gintigamnan ini haton Eastern Samar Police ngan sugad man haton Police Regional Office 8 kakulop nga adlaw naging emotional nga ni aton pagtigaman hini kakulop dito naman Camp Ruperto Kang Leon nga pinangunahan mismo haton aton Regional Director Henpro 8 hi Police Brigadier General Jason Capoy. May gindumarang wrestling ceremony dada naman haton bantayog haton bayani sakob haton Camp Ruperto Kang Leon. Kay nga importante ini parte haton Pro 8 haton PNP Region 8 ini nga paghinumdum pagtigaman hiton nga kabayanihan hiton sa 44 kay pira adto nga mga miyembrohan pira adto nga mga miyembro haton Special Action Force nga dinhianon aton alright naputol anay daw okay on air ba ako yes kay nga waray ko na rin audio biglang nawala. Okay. Anay ha. Alright. Okay. Anay ha. Waray pa. Okay, so nawara lang kita audio ka hintala. Okay, so kakulop nga adlaw adton kabayanihan sa 44 sa ring ko pagin hinumduman kay kaya adto nga mga miyembro ni Special Action Force adton PNP adton mga taga dinhi Region 8 nga mga naawatan kinabuhi diba samtang nagsiserbi rin warrant of arrest didto naman Mama Sapano didto ini Mindanao. So nga aton mga kapulisan nga miyembrohan SAF nga mga taga Region 8 didahin nga 44 nga linusob ngadtohan na kampo o gintataguan usa naman nga international nga terorista nga ira kuntagin si serbihan warrant of arrest. So nagbuhis hadto ira kinabuhi hira Police Officer Sri John Lloyd Sombilia
Tagasulat, Eastern Samar. Hipioto Rodel Rimakula, Han Rosario, Northern Samar. P.O.2 Glenn Bidwa, Hatun Dulag Leyte. P.O.2 Noel Balaca Jr., Han Oras, Eastern Samar. P.O.1 Joseph Sagunoy, Han Selvino, Lobos, Northern Samar. Ngan P.O.1 Mark Lori, Clemencio, Han Caraga o Carigara, Leyte. So asya ito nga haparte haton Pro 8 in gintagan inihin higayon nga hinumduman adton kabayanihan hini nga mga kapulisan nga miyembro han Special Action Force. Ngan syempre, din hinamandaman ha aton dapit, hinumduman-daman ini nga okasyon, anuhan Eastern Samar Police. Oo, pinaagi naman kan hadton pagpanguna ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, ngandiin naman hira nagdumara haton commemoration. Adton tema nga ni hini, amo in valor, we remember, a pledge for future generations. Kakulop nga adlaw hasulat public cemetery kasi an usahaton miyembro han SAF nga namatay amo in tagasulat. So an aktibidad naging highlight ni aton rest laying ceremony nga pinangunahan naton aton mga kapulisan tikang provincial headquarters ngan sulat MPS. Dida ini hadton lubnganan ni Police Staff Sergeant John Lloyd Sombilia usahaton galant sa 44 Commandos nga tikang sulat Eastern Samar. So naging presente hato nga aktibidad Miss Donna Bella Navarro adton bugto ni Anay PSSG o Police Staff Sergeant Sombilia. Presente liwatan okasyon hi Mayor Javier Zacate nga nagpahamtang hato niya mensahe ara paghataghin pa sidungog han kabayanihan sakripisyo ni Police Staff Sergeant Sombilia nga iba pang SAF troopers nga naawat adton kinabuhi didto naman Mindanao. Alright, mga kasangkayan, na naton oras may ada nala kita 20 minutos ug sa mag alas 10 sa aga. Ngan maka din na kita hanaton mga balita tikang hit ato naman ka partner. Uy, one-on-one talaga kami na. Oo, kaupad ko Vince Discayo. Uy, upad kadtuhan ko RSSPC, dito Opo, naman. Regional Presscon po. So, how was the experience? First time o pabalik-balik ka na talaga? First time po. Ngayon? First and last. First and Opo. last kasi, oo nga naman kasi Graduating Oo. Opo. So, ano man, kumusta itong experience? Super fun po, so good. Oo. Yan. Super maupay po dito, so good. Super welcoming it mga tao dito. Ngayon? Opo. Pero medyo nakakasabula kay last na RSPC ko na po. Kay next year, mag-graduate na po. Pero, yan ang nga tuig ka mag-graduate. still, daag lagi hap. Parang daag lagi hap po kay nihingat to po kan regionals level. Oo nga naman, gid ako init nga dungog para i-represent aton na division Opo, handog. para kaya makuan diri madali iton pag malakalulusot para iton RSSPC. Opo. RSPC nga matagan kahin chance nga represent iton aton division kasi Opo. dinhi pala daman aton nga level amoin magkarit naman talaga, di ba? Damit magkarit. Dami iton mga mag-aram Okay, so yung pay nga experience, labi na kay damitin imo naman na sasangkay Opo. dito. Tapos experience para hinbagong nga lugar. Opo. So libang mo nakadtuakan may RP sugod. Talaga? Opo, nakadtuakan Hanira may ada. Hanira may da parang pinaka-boost. Opo. Oo. Ato hit silidhit SLSU. Southern Leyte State University at silidhit campus. So dito kam daman ginhouse? Udere po. ngayon. Dito lang kami parang nag-opening kami dito si Raymond RSPC po. Yeah, within hit nga kuan university ito na opisina ito na Radyo Pilipinas. So at least may ada ka na idea aton imula nababatian nakikita dida nga mga nagre-report at least ada nga niton ira istasyon. Asit hira iton aton sister station dito naman Southern Leyte na himumutang dida mismo bungto iton sugod. Uy kaupay bisan bungto la hira nakag-host naman hira hinsugad kadako nga activity. Opo. Ana ko niya ni po parang gin iisip nga parang guti ilan
sugod kay municipality lahiya. Oo, Pero oo. pagkadto nam grabe may nira Gaisano, may nira Jollibee, Oh, ngayon? Opo, damo Sugod? pa nga mga establishments. So might be kuan iton dara siguro strategy ko iton ira lugar para magkamay-adhen sugad ba nga establishment, di ba? Kasi dinhi aton bisan Borongan waray kita guys sa Opo, di ba? tagay sa ano. Oo, pero may ada na kita mga fast food chain din hiya aton dapit pero guys waray pagmamaterialize and we're hoping pagabot iton panahon magkakamay ada no. Opo. So ganun na hiya kadako naman yung Sugar Southern Leyte. Sige, kagiupayan naton experience sa di ba Vince? Opo, super maupay po dito, so good. So Tapos, good and so good. oo. Tapos yun, iging kita kan mga magkarit gihapon nga mga student journalist dito kay katitirok aton magig-arami habugos naman nga region. Okay. So nga di kitahan ng mga balita nga imo nahikay Vince para haton aton balita lokal mangrove tree planting activity malang puson nga dumara di naman habong to iton San Julian. So kadiyan tahi Vince Descaya para ni report. Uy, nay, wari man di tutunog an aton na kanan intro. Radyo Pilipinas, report. Malampuson nga ginbuhat ang mangrove tree planting activity sa Sitio Limlim ng Barangay Libas San Julian hadton Biyernes, Enero 23, 2026. Ining aktibidad nga gindumarahan San Julian Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO in pinartisiparan ng Grade 12 Immersion students sa San Julian National High School, kaupod ang era Immersion Advisor. Ang panuyuhan tree planting amon paghatagin proteksyon hakabaybayunan samtang gintagan gihapon hin oryentasyon na mahitungod ang importansya han mangrove forests. Iginpahat ni OIC Menro Mr. Israel Ataas ang papel han mangrove como panalipod kontra coastal erosion ngan ang responsibilidad han kabataan ang pagreserbar iton kalibungan. Ang kolaborasyon ng mga estudyante ng LGU personnel nagpakita iton espirituhan bayanihan nga pagprotektar han baybayon. Tikang report nga sinurat ni Ma'am Dayan Camplon para sumat estehanon Vince Discaya nagbabalita. Alright, and speaking of San Julian, mo pa iton nga kung habaga iton environmental awareness ito na aton mga kabataan temprano pala igin tutot duha ira iton mapaagi iton na pagproteher, pagpreserbar iton aton na kalibungan. Okay. And speaking of San Julian, magandang morning ito naton mga kapulisan. Iton San Julian MPS hinodawla iton Chief of Police Dada. Basta magandang morning hiton bugos nga pwersa dida hiton San Julian Municipal Police Station watching yan na and sugad man hikusto na saying good morning Philippines. Nga di naman kita balita national third tranche ang salary increase aton mga kawanihan gobyerno igin patuman na. Balikan tahi Vince ang report. Radyo Pilipinas, report. Opisyal na nga ginpatuman tikangan Enero 1 ang ikatulong nga tranche ang salary increase para mga civilian government employees, national government agencies, constitutional offices, state universities and colleges, ngan mga sakop nga government-owned or controlled corporations or GOCCs. Maupay ini nga balita para mga kawani nga padayon nga nagsiserbisyo ha publiko tungod kay ginlalauman nga makakabulig ini ha pagpaupay ha mga kahimtang ha kinabuhi. Sakop ang salary increase diri la ang regular employees kundi pati na ang casual ngan contractual basta may employer-employee relationship ngan sakop han compensation and position classification system. May da na pondo nga ginlalauman para hiniha ilarumhan FY 2026 national budget samtang ang pagpasuludhan bag-o nga sweldo ha payroll magdidepende ha proseso han tagsa-tagsa nga ahensya salit posible nga magkalain-lain ang oras han pag-release. Ini Vince Discaya para sumatestehanon nagbabalita. Wow, thank you Mr. Government. Hadton na salary increase para hadton mga government employees na start kasi iton na kada January. And Vince, dara kay na-mention naman lang natin ang balita o aton na imo kinadtuan sa Southern Leyte para haton na pag-atinderhan na regional schools press conference may ada kita diri mo upay nga balita 90 days nga suspension nga dato ni era superintendent hiton Southern Leyte Schools Division
igin palusad. Okay, so may ada kasi itong pag may ada mga kaso na igin sa salawad, tapos para diri maapektuhan ito nagpapabilin nga investigasyon, dani iton gin relief o ito nga naging suspend ito na mga opisyal. Pero this is not the first time naman nga may ada schools division superintendent nga na-suspend. So yun na lang may ada kita nakuhang impormasyon. No, Schools Division Superintendent iton Southern Leyte Schools Division. So which is under it niya iton Sugod Southern Leyte. Pero saring pa, pero maminti iton may dama nahalili kay equally makarit man iton it nasunod iton Assistant Schools Division Superintendent. Asya to nato nakuha iyan nga latest nga impormasyon. Alright, padayon kita iton aton mga balita nga to naman kita international news. Anay Santo Papa nagpahimatngon kontra ha sobra nga paggamit han AI chatbots. Balikan ta Vince han report. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahayagin pa imang no Pope Leo kontra sobra nga paggamitan mga AI chatbots nga posible maging emosyonal nga sandigan han mga tawo. Sumalaiya delikado kung ang mga tao in maghimuhin seryoso nga emosyonal nga relasyon ha artificial intelligence tungod kay posible ining makaapekto ha tinuod nga relasyon han tawo ha iya igkasi tawo. Ginaghat liwat han Santo Papa nga ang mga lider hangan otoridad in maghimuhin regulasyon para masiguro nga ang teknolohiya magagamit lahat tama nga paagi. Ang AI sumalaiya pahimang no angay magserbi kung mabulig ng instrumento o diri kumukaupod han tinuod nga pakigrelasyon ng emosyonal nga koneksyon han tawo. Para sumatistihanon Vince Tiskaya nagbabalita. Uy, oo ha, Vince. Iton iba, no? Hinihimo nila nga partner, virtual partner. Ura-ura naman. Dapat kung may ada ka nala ka-istorya, dapat tao na gadla. Opo, parang may dako nga nit binati nga nagpakasaliyahin AI chatbot. Ngayon. Opo. Grabe iton kabataan. So dapat talaga gino-regulate naman na parte na bandi dihiton kag anak. Iton ba naman nga ginatatagan hin impormasyon bahin hiton kasi agiupay gadhiya basta okay naman iton imo paggamit just like iton cellphone kundi nimo abusuhon, 'di ba? Ipaggamit in cellphone giupay. Tapos inidaman nga mga ini nga artificial intelligence maupay iton hiya nagiging mas productive ka, mas dami iton imo na trabaho, pero may ada naman niya limitasyon kasi usang ako nahibaruan nagkamay ada kasi kami seminar bahi onong hiton AI diri naman nga tanan nga ginahatag nga impormasyon hiton enged. Opo. So kailangan magre-research ka nga hawin inini mo labi na kung sugad ha aton nga adi kita hit mga taga pagbalita kita Opo. kailangan i-research nimo di ka marilay hiton AI kay danay ini nga AI mahatag rin impormasyon para la i-please ka. Tapos naman realidad di nga it na exist nga impormasyon. Opo. Asyat nga careful kita tapos diri hiya perfect kung imo kikitaan deda no magkuan kahit AI mag-consult ka ha iya in nga may adad niya dida mga sayop-sayop kasi di man itiya tawo kuan itiya parang kuan itiya database parang mga software. data software iton hiya tapos magawas litit ng mga impormasyon kung may dani may papakian na anything nga i-feed ha internet online ira na ito nasasagap so nakakahatag na daman hira iton impormasyon pero itira daman kasi hiton dida probably nga para damit na gamit ha ira diri kanira i-disappoint. Di ba? Opo. Pero sulibang it AI chatbot po. Parang sa point hiya nga dani may mga application nga parang ginhimo hiya para magkamaydaan hin ka istorya it tawo. Daman, opo, may dako po hit kilala nga taga-kumpre nga parang it iyagin sisinangkayin yan it AI. Parang dito hiya nagrarant it iya mga problema. Sanglit parang parang nagkakamaydaan in relationship hit tao. May the emotional connection. Emotional connection. Takay wala may emotion it AI kasi di man it siya tao. Opo, maraot po it hiya. Database talaga. Ngayon may ada nagdaman ginawas ni Da Vince nga may ada usa daman nga pasyente nga antes si masingatuhan doktor kinonsulta la na yan AI. Oo. Diba? Tapos naman, diri naman hiya maupay kasi di ka maaram kung angod naman talaga hiya. Although, saring padamit mga angod nga impormasyon, pero di ka maaram kung nasasaladahuan hiyahin mga diri kuan, diri angod nga information, So, mas maupay lagi hapon nga, makadto ka talaga hiton angod nga doktor.
diri lanim ibabasar iton AI, iton imo naman panlawas kay gididelikadohi. Pero iton iba siya iton nga, hala, may dangan ini ron pinangangabat, diretso na pakiana AI. Di nga anything nga pakiana, di ba? Diretso AI. Niyon, pero hiunong na nga nit pagtagupanlawas konsultasyon nga to namang gakita iton aton doktor kamay mahit Opo. na aton. Mga professional na. Ayaw nakita pagpakasabid-sabid ng mga AI. Oo. Totoo, tama ini saring hiton na Santo Papa, nga diri maupay iton sobra nga paggamit iton nga mga artificial intelligence. Alright, nga din naman kita sports, antes kita matapos iton ato naman program, Pinay Knitter Alex Iyala, number 49 na WTA rankings. Balikan tayo Vince para han report. Radyo Pilipinas. Report. Bagong taon pa lang pero mukhang naka-express lane na si Alex Ayala sa history books. Ang Filipina Tennis Ace ay opisyal ng world number 49 sa Women's Tennis Association rankings, pinakamataas na ranggo ng isang Pinay sa kasaysayan. At oo, pwede nang all caps ang word na historic. Dumating ang milestone matapos ang mala fireworks na simula ng 2026 kung saan sa ASB Classic sa Auckland ay pinatumba niya kasama si Iva Jovic ang veteranang sina Venus Williams at Elena Svitolina sa women's doubles. Kung checklist ang 2026, mukhang nakabold na agad kay Alex ang make history. Hindi lamang numero ang number 49 para kay Iyala. Isa itong malayong talon mula sa number 158 noong dulo ng 2024 at patunay na hindi aksidente ang breakout year ni Alex. Mula sa pagwawapagi laban kina Ija Swiatek at Madison Keys hanggang sa pagiging kauna-unahang Filipinas sa Wimbledon, bit-bit ni Alex ang mas matapang na mindset at mas malaking pangarap ngayong taon. Ayon sa kanya, fuel ang mga tagumpay at pagmamahal at suporta sa likod nito para mangarap ng mas malaki at lumaban ng mas buo. Kung may momentum meter ang tennis, mukhang nakamax na si Alex. Ito si Vince Diskaya humarurot sa balitang sports. Mga salamat Vince. Ikaw pa'y daman hini nga achievement, yung Pinay natin Opo. nga tennis player. Imagine number 49 na, habugos, number 49, Oh, habugos bugos nga nga kalibutan. kalibutan. Ngayon sinikat man lang niya kundi ak nagsasayop last year or the other year. Opo. 'Di ba? Tapos tigda ato niya pagangat, ato niya naman kasikatan. Nganit maupay pa daman hinihaiya kasi damo daman ito niya mga charity institutions nga mga pinanbubuligan, 'di ba? May din mga activity nga kundiin aton mga proceeds iyaging kakanto mga ipanburulig ba. So dida kita na appreciate daman haiya. Anyway, nga naman kita ito natin katapusan nga balita showbiz news. Hala, Andres Mulak, emosyonal sa unang gabi ng Bagets, The Musical. Balikan tayo Vince para han report. Radyo Pilipinas. Report. Hindi napigilan ni Andres Mulak ang maging emosyonal matapos ang matagumpay na unang gabi ng Bagets the Musical. Sa likod ng masigabong palakpakan at standing ovation, tumulo ang luha ng aktor, luha ng pagod, tuwa at pangarap na unti-unting nagkakatotoo. Ayon sa mga nakasaksi, ramdam sa bawat eksena ang puso ni Andres kaya't hindi katakatakang kinikilig at naantig ang audience. Aba, mukhang certified theater baby na ang atake. Buong buo rin ang suporta ng pamilya Mulak na present at proud sa kanilang Andres. Mula sa backstage hugs hanggang sa proud smile sa curtain call, malinaw na hindi nag-iisa ang binata sa kanyang journey sa entablado. With love, talent at solid family backing, mukhang dire-diretso na ang spotlight kay Andres at hindi lang sa entablado, kundi pati sa puso ng madla. Kilig and fun, always number one. This is Vince Diskaya, your showbiz kachika. Alright, mga salamat Vince sa ton balita. And speaking of Andres Mulak, ada kasi hayaton pressure, dara kay anak hiya hiton veterano nga Opo. best actor, no? Sa iton mga pinakamagkarit nga actor hiton na pelikulang Pilipino, Aga Mulak. Opo, si Sir Aga Mulak. Oo, and gwapo, no? Opo, mga pogi. Oo. Kaya syempre ito niya naman Mrs. Miss Charlene Gonzalez in usa nga beauty queen. So giupay naman nga kombinasyon. Pero kung nahinga uraw ini Andres Mulak dara itonhan syempre sakripisyo kinita niya aton resulta
ngayon at the same time nakada talaga hayan pressure nga ipakita dapat mapatunayan niya nga magaling hiya Opo. kay adto niya gintikangan in Ikang damayan maupay nga pamilya, mga magagaling nga actor. iya po. So asya man ito na follow iton footsteps kadakan hiton mga kag-anaks. So thank you Vince Diskaya hadton na Opo. report. Nagdarato na oras nga 3 minutos nala o 2 minutos nala antes an alas 10 sa agan. We're saying magandang morning ngayon hato naton mga naging kaupod liwat online. Ate Marilyn Reyes, magandang morning. Patid Dalton Phil, Eastern Summer State University. Nagbabalik ato niyo mga estudyante. Floraldi Dennis ug to Agno, maupay nga morning. Needs Tingson hiton Eastern Summer Police Provincial Office. Lorena Maestre BB, magandang morning. Aglesi Grace Ligua, Georgina Gabrieles Rapada Laurio, Ami Silio, Guerra Jenny, Santi Calim Del Monte, and Ma'am Luz Abog. Kuan ko pa inihiya. Advisor Han High School. Nga hapag kaya na nag-enjoy na ito niya retirement. Alright, mga salamat. Hadto niyo pakigasangan pa mga kasangkayan Our time is up, so din kita nagtatapos sa panlunes nga edisyon, daramdan sumat istihanon. Hangaran niton amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Boboy Robin, ngan ato naging ka-partner yan na OJT, intern hiton Eastern Summer National Comprehensive High School, Vince Diskaya, da mga salamat, ngan Opo. din naman technical, naging kaupod ta duha nga engineer, saray engineer, Alquin Baldonido and Mark Gagwa. Iniday sila lo sa Bilizar. Nasa ring da mga salamat inyong pakigusa and magandang morning haatan nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang iyong mobile device, pumunta sa eGov